Wow, pababa. Pababa naman tayo, PCX. Alright. Wow, grabe. Ang tarik, oh. Wow. Grabe. Yes. So, pabalik na tayo. Yung oras is 10:27. So, sakto lang to. Alright, pauwi na kami. So, galing kaming Misibis Bay. Kasama ko si Padrino TV and Tolits Motovlog. So, ito yung biglaang ride. So, dahil may schedule na si Sir Tolits papunta dito at si Padrino ay free naman, saka ako ay wala namang schedule, ayan, nagkasabay-sabay kaming tatlo. Solid pala kasama tong dalawa na to. So, napakagandang experience ng bakasyon ko ngayon dahil sa rides namin na to. So, gusto kong magpasalamat unang-una kay Sir Tolits sa pag-imbita sa rides niya. So, nadagdagan yung mga magagandang memories natin. So, nadagdagan yung lugar na napuntahan natin. Ganda. Ganda na, solid. Solid tong kurbada na to, ah. Ito yung literal na S. Diba? Ayan o, pabalik o. Oh. Ayan. Alright. Ang ganda ng takbuhan natin ngayon. So, eto. Nakapag ano na kami, nakapag merienda na. Busog na, nakapag-refresh na. So, eto, nasa kondisyon na naman kami para sa biyahe pa uwi. So, mamaya habang pauwi kami, pag may nadaanan kaming magandang view, ibablog namin, hihintuan namin. So, kanina nga, nakita namin yung mayon nagbubuga ng maitim na usok. So, mamaya pagdating namin sa Embarcadero, maghahanap kami ng magandang vantage point doon. So, doon kami kukuha ng additional video para i-share sa inyo. Alright? Memorable tong rides na to kasi inabutan kami ng pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Sumabalik ako doon sa sinasabi ko kanina. Yung mga local government unit, aking tinatawag yung inyong atensyon. Yung inyong mga tourist spot, i-promote nyo. And ito yung diskarte. Yung mga local motovloggers, kontakin nyo, bigyan nyo sila ng pahintulot, ng imbitasyon na pumunta sa inyong mga tourist spot and i-vlog. Gawin nilang content kung ano yung ino-offer ng inyong mga tourist spot. Halimbawa, yung mga views, yung pagkain, yung mga souvenir items, mga ganon. So, bigyan mo lang yan ng panggasolina at konting souvenirs, pwede na yan. So, actually, yung mga local motovloggers na to ay hindi naman to nanghihingi ng, hindi naman sila nanghihingi ng bayad sa inyo. Kami nga, ginagastusan pa namin makapunta lang sa isang magandang lugar para makapag-vlog lang. So, ang sa amin naman, doon naman kami sa video babawi. Kung kumita yung video, edi salamat, diba? So, at least nagkakaroon tayo ng parehong advantage. Yung una, yung advantage na nakagawa kami ng video na pwede kaming kumita. And pangalawa, para sa lugar mismo, sa mga makakapanood ng video na ginawa namin, lalo na pag yung vlogger ay maraming followers, syempre maraming maiengganyo na pumunta din sa mga lugar na pinuntahan namin, di ba? Kasi lalo pag yung vlogger magaling magkwento, magaling kumuha ng mga videos, so magaling mag-share ng information, ay talagang napaka gandang promotion para sa isang lugar. Ganyan naman tayo eh. Kung ano yung nakikita natin sa social media, ay yan yung gusto nating puntahan kadalasan. Diyan lang naman tayo kumukuha ng reference sa social media na yan. Halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar, mamamasyal tayo, magse-search tayo sa isang area, halimbawa sa area ng Albay, ito. So makikita nila yung mga lugar dito na pwede nilang pasyalan by
social media promotion. Hindi sapat yung nagpo-promote ka ng sarili mong page, ng local government page, kasi hindi naman yun yung hit ngayon eh. Yung trending ngayon is yung mga influencers na to, yung mga social media influencers na to, na mga nag-e-effort na puntahan yung mga lugar nyo at i-content. So wala naman ako nakitang content na pangit na side ang sinasabi. Puro kagandahan yung sinasabi nila sa isang lugar. So libre yung promotion ng lugar nyo dahil sa mga local vloggers na to. Kaya iniinganyo ko kayo, mga mayors, governors, gawin nyo to. Yung mga vloggers na to, suportahan nyo, bigyan nyo ng konting support, bigyan nyo ng konting motivation, kung kaya ng konting financial para sa panggasolina. Ganun lang. Hindi naman to mayayaman na pwedeng anytime pwedeng maglakwatsa at pumunta sa mga pasyalan. So pinag-iipunan nila yung kanilang panggasolina and pangkain para makapunta sa isang lugar. Sa doon pa lang, pwede nyo silang tulungan doon. Halimbawa, ito si Tolits, napakaraming followers na ito, 100,000 na. So sa local government unit ng Sorsogon, mayors na gustong i-promote yung kanilang lugar, pwede nyong kontakin ito si Tolits. Bigyan nyo lang ito ng konting panggasolina at konting pang merienda, o kaya pameriendahin nyo kung saan dyan sa inyong lugar. Ganun lang kadali. So isipin mo na lang i-promote ni Tolits yung isang lugar. Halimbawa sa bayan ng Huban, i-promote niya yung isang lugar doon. Halimbawa yung Sarimao sa Barangay Lahung. Siyempre maraming makakapanood nun. So lalo pa yung papunta sa Sarimao, maganda yung kalsada. Pwede niyang sabihin sa kanyang channel, sa kanyang content, na yung mga riders, pwede kayo mag-rides papunta dito kasi maganda yung kalsada, and pagdating nyo doon, maganda yung view, makakapag-relax kayo, at meron silang mga ino-offer na pagkain. So ganun. And pwede niyang sabihin yung local government dito is very supportive naman, kaya welcome kayo dito. Ganun lang naman ang simpleng promotion ng mga content creators na to. So subukan nyo. Siguro ko pag ginawa nyo yan, yung tourism nyo talagang magbo-boost. Ang ganda. Ang ganda. Ayan o. Ang ganda ng mga bulaklak sa gilid ng daanan. Oops. Ito o. Ganda o. Laki ng bahay niya. Kaso mukhang napabayaan na. Okay. Ang gaganda ng mga kurbada dito. Kaya kung naka-sports bike ka, baka yung banking mo dito may drag na. Sumasayad na yung ano mo, yung tuhod mo. Right? Pero kailangan mong maging maingat kasi minsan yung mga kasalubong mo waswasero din. So hanggat maaari, huwag kayo magwawaswas. Yung speed na kaya nyo lang kontrolin. Alright. Legazpi City Central Fire Station, shoutout sa inyo. Makikidaan lang po si biyahe ni Manoy kasama si Padrino and si Tolits Motovlog. Alright. So andito tayo ngayon sa Embarcadero. Legazpi. Ang ganda ng boulevard dito ha. Sa Embarcadero. Adams, Bukuhan, Legazpi City. Legazpi.
Alright. Legazpi City. Ayan mga Manoy, so magandang umaga. Andito tayo ngayon sa Embarcadero, Legazpi. So tiningnan natin kung makikita natin yung Mayon Volcano. So kasamang palad, nababalot siya ng mga ulap. So kanina nung naandun tayo sa bundok, nakita nating nagbuga siya ng maitim na usok. Titingnan sana namin, hindi naman namin makita dahil nagtakip na si Daragang Magayon. So eto, kasama pa rin natin si Padrino and si Tolits Motovlog. So andito tayo ngayon sa pier. Kasama natin yung naglalakihang bangka. Alright. So ang ganda sana dito ng view kung wala lang ulap na nakatakip kay Daragang Magayon, yung Mayon Volcano. So sayang. So at least sinubukan natin, at least na enjoy natin yung biyahe papunta dito sa Embarcadero. Napakagandang experience ito para sa akin dahil mga ganitong lugar dito sa Bicol region ay hindi ko pa nararating. Alright. So shout out sa mga taga Embarcadero, shout out sa mga taga Legazpi. Alright, thank you. Ayan si Padrino, naglalaro ng video game. Padrino, anong nilalaro mo? So ayan, nagpapalipad na naman as usual ng drone si Padrino. Andito kami ngayon sa Embarcadero. And kasama niya yung kanyang baby na pang Miss Universe. Ang ganda, ayan, namula. Kasi kanina pa nakabilad sa araw. At kasama natin syempre si Sir Tolits Motovlog. Ayun.